Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan, mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, mga kababayan. Ito pong mainstream media, mga tambay, ay talagang pagdating po sa korupsyon, ay talagang agresibo yata sila, mga kababayan. Pero ang tanong, may nangyayari po ba investigasyon o meron po bang nananagot magmula po nung pumasok ang binagoong Pilipinas sa ating bansa? Isang damukal na po ang issue ng korupsyon, mga kababayan. 3 taon na pong napakaraming issue ng korupsyon. May nangyari po ba? Hanggang balita lang po sila. Hindi po ba? Meron po bang tumututok dito na ahensya para sa mga investigasyon? Kahit ang ombudsman, hindi po ba? Hindi natin naikitaan na nagsasampa ng mga parusa o kaso laban dito sa mga sinasabing isang damukal na issue ng korupsyon. Ngayon po, dapat daw po imbestigahan ang issue ng korupsyon dito sa tinatawag ng budget ng Senado sa pangunguna po ni Senate President Escudero. Yun daw pong mga budget insertion o itong insertions budget, yung mga isinisingit o idinadagdag na pondo ay dapat daw pong imbestigahan dahil ubod yata ng laki, mga kababayan. Ang tanong, matutupad po ba ito? Mangyayari po ba ito sa panahon natin ngayon? Sa panahon po ng binagoong Pilipinas, mga kababayan? Mangyayari po ba itong mga investigasyon ito? Lahat po sila may issue ng korupsyon. Sige nga, hanggang balita na lang po maririnig natin itong mga korupsyon na ito. Pero, walang mananagot. Hindi po ba? Komentuhan po natin ito. Dapat imbestigahan ang umano'y budget insertions ni Senate President Chis Escudero ayon sa ilang kapwa-senador. Mabilis naman dumistansya ang Budget Department sa issue. Narito ang agenda report ni Hannah T. Scandalous at excessive para kay Senador Tito Soto ang tila pinalaman na bilyon-bilyong pisong pondo sa 2025 budget ni SP Chis Escudero. Anya, tip of the iceberg lang daw ito dahil malay natin baka may mas malalaki pang nakapaloob sa national budget. Una na rin inilahad ng kapwa-senador na si Erwin Tulfo na ipinahold ni PBBM ang ilang flood control projects dahil sa questionable budget nito. Nasa higit 142.7 billion pesos ang isiningit umano ni Escudero ayon sa dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel. Agad nilinaw ng Department of Budget and Management na wala silang kinalaman sa issue. Sila lang daw ang nakatoka sa drafting ng pondo at Kongreso ang may kapangyarihang i-amend ito. Pero paano nga ba manalaman kung totoo ang budget insertions? Ngayong malapit na ang budget season, sabi ni Senador Risa Ontiveros, pwedeng magamit ang mga audit report ng COA. At bilang lawmakers, dapat nilang alamin kung totoo nga ba ang ilang programs na nakasaad sa budget, tugma ba yan sa mga pangailangan ng lugar at ramdam ba ang epekto nito. Maging si Acting Davao City Mayor Baste Duterte, pinuna ang DPWH sa poorly implemented flood control projects nito. It's really, happening. Yung mga yan, the local government can only allocate what we have. Delayed din daw ang iba pang proyekto sa Davao, gaya ng Waste to Energy Project, at tila may motibo raw ito. Hindi nila inaayos yung trabaho nila. And it will only get worse. And maybe because kalaban kami ng administrasyon, they want, things to get worse. At least 250 billion sa infrastructure insertions ang na-flag sa 2025 budget, na karamihan ay nasa ilalim ng DPWH. Sa ngayon, wala pa ring official statement si Escudero. Para sa agenda, Hannah T. Grabe, no? Sino po talaga ang nagkakamal ng isang damukal na issue ng korupsyon? Pero nakatutok lang po sila sa impeachment ng Vice President na 125 million. Ito po, billion po ito. Napakarami po natin natutuklasan. Sila rin mismo ang nagbabalita sa atin. Mga kabayan, sila rin po. Mga politiko, nagrereklamo. Pero ang tanong,
Meron po ba silang kinasuhan man lang dyan? At inimbestigahan po ba nila ang sinasabing korupsyon sa ating gobyerno? Sige nga. Napakatagal na po, 3 taon. Katulad po nito, si Erwin Tulfo, nasa Kongreso po ito, bago nalipat sa Senado. Doon pa lang po sa kanyang institusyon na pinanggalingan, isang damukal na po na issue ng korupsyon doon. Di po ba Erwin Tulfo, na alias Irich Sylvester? Di ba? Meron din po question ito sa kanyang pagkatao, lalo-lalo sa kanyang citizenship. Hindi po ba dito kay Sylvester? Isang damukal po ng mga issue nitong institusyon na ito. Mga kabayan, hindi po ba kayo nagtataka? Si Kamanong po nagtataka eh. Lahat po halos ng pera natin, ng taxpayer, tayo po mga taxpayer, nakakautang pa po tayo sa labas ng bansa. Eh sila po halos ang kumukontrol. At sila po ang mga nagsisingit. Sinisingitan po nila ang kanilang mga upuan, ang kanilang mga opisina. Katulad po nito, sinasabi po sa mga proyekto ng gobyerno, mga senador ito, mga senador, mga mambabatas po ito, hindi po nila trabaho yan. Yung mga sinasabi mga proyektong malalaki, mga isinisingit na pondo, mga dinadagdag, trabaho po ba yan ng mga legislative? Mga gumagawa ng batas? Sila po ba may trabaho niyan? Nagtatanong lang si Kamanong. Kay lalaki, billion mga kabayan. Billion. Gada budgeting. Taon-taon humahawak sila, mga senador. Ang mga congressman, nagkakamal na mga isang damukal na pondo ng bayan. Ngayon sila nagpapapogi dahil may mga ambisyon. Di po ba? Hindi nyo ba napansin? Pagka meron po silang mga sariling interest, diyan po sila nag-expose. Ine-expose nila ang mga korupsyon nila. Sila rin ang nandyan. Saka sila nag-expose ng mga malalaking korupsyon. Issue ng korupsyon. Ine-expose nila sa taong bayan. Sila po yan. Iisang kulay po sila dyan. Kongreso, Senado. Iisang kulay. Ngayon, nagsisiraan. Alam naman ng taong bayan. Gustong-gusto na nga ng taong bayan, buksan ang libro niyan. Hindi naman binubuksan sa taong bayan. Ngayon, magbubulgar sila kuno na nagpipretend na sila'y malilinis ng mga politiko. Katulad po ni Tito Soto, ni Senator Soto. Kay linis-linis niya po magsalita ngayon. Walang bahid putik, anomalya. Nahandyan din siya sa institusyon ng Senado na napakahabang panahon. Diyan na po siya tumanda. Diyan na po siya naging senior citizen sa Senado. Pero, meron po ba siyang naipakulong na naibunyag at naibalik sa taong bayan ang perang mga ninakaw nito na mga senador at congressman? Sige nga. Meron po ba si Senator Soto na naipakulong, naibalik ang mga ninakaw na pera sa taong bayan? Meron po ba? Kahit congressman? Kahit po isang senador? Meron po ba? Di po ba wala? Hanggang yaw-yaw na lang po. Hanggang media may korupsyon. Dapat imbestigahan. Puro media. Pero ang taong bayan, nawawala ang pera ni Juan de la Cruz. Taon-taon, matatabunan itong issue na ito. At ngayon pa ba aasa ang taong bayan na magkaroon ng investigasyon? Sige nga. Ano aasahan ng taong bayan ngayon para imbestigahan ang mga korupsyon ngayon? Sige nga. Kung yung mismong institusyon, yung mismo Office of the President, ay napakarami ring issue ng korupsyon. Hindi po ba? Isang damukal. Sino po ang tututok sa investigasyon dito sa sinasabing dapat imbestigahan ang nahahawakang pera na idinadagdag sa budget ng isang Senate President? Lahat sila'y meron issue ng korupsyon. Magmula sa Pangulo, Senate President, at House Speaker ng Kamara. Meron din. Sige nga. Ano po mangyayari dito? Hanggang salita na lang. Hanggang balita na lang. Sisiraan lang nila ang kapwa nila, mga magdanakaw umano.
ang mga kapwa nila buhaya umano sisiraan lang dahil sa sariling interes. Pero sa totoo lang, wala naman po talaga silang hangad na mawala ang korupsyon sa ating bansa. Hindi naman po nila gugustuhin na mawala ang korupsyon dahil sila yung nakikinabang sa korupsyon. Hindi kaya ginagago lang po ang bayan, ang taong bayan, gamit ang media. Kunwari, galit na galit sila sa korupsyon, mga isinisingit. Pero sila, ganon din sila. Sumisingit din sila umano. Baka mas malaki pa sa tagal ng panahon. Katulad po ni Tito Soto, ilang dekada na po senador yan. Sa tingin nyo, walang naisingit yan, naidagdag, nung panahon na siya'y senador at naging Senate President? Sige nga. Nagmamalinis ang mga politiko. Mga kabayan, nagmamalinis pagkaharap na ang media. Napakalinis na nila. Para sila'y walang bahid ng putik. Pero mga pagmumukha nila, mas marami pang putik imbornal, pusali. Hindi kaya. Kaya dito, wala naman tayo aasahan dito. Mapapakinggan lang natin sa balita. Iimbestigahan nila. Pero wala namang mananagot. Nakita po natin ang imbestiga ngayon. Wala naman pong seryosong investigation ngayon. Sa panahon po ngayon ng binagawang Pilipinas, wala. Iimbestigahan mo, kapwa mo magnanakaw, umano. Di po ba? Magkakabistuhan lang kayo riyan. Iimbestigahan mo yung isang kapwa mo magnanakaw, umano. Di babanatan ka rin yan. Bubuksan din ang baho mo niyan. Hindi po tatagal yung issue na yan dahil babanatan mo kapwa mo magnanakaw, umano, meron ding issue sa'yo na bubuksan yan. Naninakaw mo, umano. Di hanggang media lang yan. At pati ang Pangulo ng Pilipinas, hindi naman niya paiimbestigahan yan. Dahil din alam ng mga senador at congressman na may ninakaw din ang Pangulo, umano. Marami rin ninakaw, umano. Hindi po ba? Ganon din ang Kongreso. Paiimbestigahan ba yan? Bubuksan ba ng Kongreso yan? Lalo-lalo na speaker na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Siya rin ay napakaraming issue ng pagnanakaw, umano. Nakita niyo po ang nangyayari sa ating bansa? Nagmamalinis ang mga tao na mga mukhang magnanakaw rin, umano. Sila ngayon ang laman ng balita. Kailangan imbestigahan ang isang Senate President dahil napakaraming bilyon-bilyon na nasayang na pera ng Pilipinas, ng taong bayan, nasayang. Hindi nagamit sa tama. Nasayang ba? Napakaganda ng pamumuhay nila, lalo ng nitong mga senador. Magaganda ang buhay nila. Hindi po ba? Kaya mamahal nga ng bag ng mga asawa nila. Mga asawa nila, isang damo ka lang, napakaganda, accessories, sasakyan, mga ari-arian. Sa ating bansa at sa labas ng bansa, hindi naman nasasayang ang pondo natin. Hindi nasasayang ang ating buwis. Bakit masasayang? Nakikita natin yumayaman sila. Napakaganda ng pamumuhay nila. Ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa, dumadami ang ari-arian nila. Mga asyenda, mga mansyon, mga kondominium, pati po mga kabit nila, umano, yumayaman din. Hindi kaya hindi po nasasayang ang pera ng bayan kasi may pinatutunguhan naman po. Yumayaman sila. Hindi po ba? Kaya dito po sa sinasabi nila Soto at ng mga senador ni Hontiveros na may issue rin ng korupsyon, nakita nyo po, itong mga tao na ito nagbubunyag ng korupsyon. Sa haba ng panahon sila may issue rin ng korupsyon. Unbelievable. Lalo-lalo si Risa Hontiveros. May issue rin ng korupsyon sa PhilHealth at napakaraming iba pa. At may issue rin siya na nagbabayad ng mga witnesses. Nagbabayad daw siya. Mayroong nagpaputok na witness na binabayaran daw siya. Nakita nyo po,
Itong mga tao na ito ang nag-expose ng korupsyon nila. Pero sila rin ay mga magnanakaw umano. Kaya wala pong patutunguhan ito. Ito po talaga ang sakit. Ito po ang cancer. Ito po talaga ang big issue ng bayan. Itong mga politiko na ito. Itong mga magnanakaw umano na ito. Mga katambay, nag-aaway-away. Ito, nagbabatuhan ng putik, pero sila lahat yan na mga may issue at magkakasabwat. Lalong-lalo paggawa ng budget. Di po ba? Sila po ang napakalaking problema na sa napakatagal na panahon sa ating bansa. Itong mga politiko na ito, lalong-lalo po ito sinasabi ng dating Pangulong Duterte, itong institusyon na ito, itong dalawang ito, grabe raw po ito. Ito daw pinaka-worst, pinaka-bulok, pinaka-ratin, pinaka-magnanakaw. Ayon sa dating Pangulong Duterte, itong dalawang ito, Senado at Kongreso. Totoo po ba? Malaki ang posibilidad na totoo. Umano? Ayaw nilang buksan ang libro nila eh. Di ba? Liquidation by certification lamang sila. At ang kanilang mga pondo walang public hearing. Yan po bang dinagdag ng Senate President ay nakita po ba natin na i-public hearing po ba yan? Di po ba hindi? Walang public hearing ang mga pondo nila. Lalo-lalo yung mga idinadagdag, isinisingit. Walang public hearing kasi ang pondo ng bawat speaker at bawat Senate President. Wala pong public hearing. Hindi po natin alam kung gaano kalalaki nahawakan nila. Ngayon, sila mismo nagbubunyag kasi nga walang public hearing. Nakita niyo po, puro katarantaduhan nila. Mga kabalbalan nila. Mabubunyag lang po pag may sariling interest na sila. Hindi po ba? Pero kung walang sariling interest, masasaya silang lahat dahil nakakalusot. Di po ba? Matagal ng panahon nakakalusot yung ginagawa nila, sistema ng ganito sa pera natin. Sarado. Ayaw nilang buksan. Mga budget, walang public hearing. Mga libro nila, sarado. Liquidation by certification lang. Di po ba? Kaya nga, kapwa congressman din nila ang nagbunyag yung ginawang budgeting ng Senado at Kongreso. 241 billion. Blanco. Naisingit sa blanco. Pinirmahan ng Pangulo. Yan ang napakalaking issue ng bansa. Korupsyon. Pero lahat po yan ay binibintang nila sa Vice President. Diyan ka magtataka. Yung mga magnanakaw, mga tunay na magnanakaw umano, siya pa yung nagbibintang doon sa hindi nagnanakaw. Unbelievable. Hindi po ba? Kaya dito po sa pinapahayag po ng mga senador, mga bayan, paniniwalaan mo po ba yan katulad ni Soto, ni Tulfo, ni alias Sylvester, at ni Risa Hontiveros? Sige nga. Ngayon, ano po? Mga buhaya nagsusuwagan? Wala naman sungay ang buhaya. Umano? Mga magnanakaw, umano, nagkakagatan na parang aso, umano. Yan po mga bayan, matatawa ka na lang na malungkot ang nangyayari sa ating bansa. Hindi po matitigil ang korupsyon, mga bayan, lalong-lalo po ngayon, 6 na taon, kung manunungkulan po sila. Hindi po mawawala ng korupsyon at hindi po mababawasan ng korupsyon. Kasi po, real talk, nagmumula po kasi ang korupsyon mismo sa puno. Kung ano po ang puno, siya rin po ang bunga. At yun din po ang sanga. Pagka-korap umano ang nasa taas, susunod na rin po yung nasa baba. Dire-diretso na po yun. Kaya nakita po natin, 3 taon, ano po ang malalaking proyekto nila. Ang nakita po ni Juan de la Cruz, proyekto, isang damukal na issue ng korupsyon. Proyekto, isang damukal na pagpapabagsak sa mga Duterte at sa mga kalyado nito. Ano pa yung pinakamatinding proyekto nila? Binigyan tayo ng isang damukal na pagbaha sa ating bansa. Buong Pilipinas, binabaha sa mga proyekto nila. Mga kababayan. Kasi, nauubos ang pera ni Juan de la Cruz, nananakaw nila umano, puro drawing lang ang nakikita natin. Drawing at puro salita. Magsosona na naman yan.
SONA na naman, panibagong drawing na naman at pangako, mga kabayan. Yan po mga tambay, ating komento dito po sa talagang ito po ang issue ng bayan. Pera po kasi ito eh. Ito po ang talagang napakalaking problema po, mga kabayan. Ito po talagang issue na dapat pong tugunan. Kaya lang, sa panahon po ngayon, wala pong tutugon. Wala. Kasi po, ang Pangulo po natin ngayon, mga kabayan, ay hindi naman po siya lumalaban sa korupsyon. Mga kabayan, meron po ba tayong nakitang nilabanan niya ang korupsyon? Anti-korupsyon po ba ang Pangulo ng 3 taon? Kayo na po makapagsasabi nun, mga kabayan. Thank you po sa mga gusto po na ating Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po, mga kabayan. Sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. At ingat-ingat po, shoutout po sa inyong lahat. At sa ating po mga taga-tangkilik, thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat. At ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At yung dasal at panalangin po, mga kabayan, pagsamasamahin po natin ang ating dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo na po ang dating Pangulong Duterte, madugtungan po ang kanyang buhay, kalakasan at maingatan po siya sa mga masasama, mga tambay. At makabalik na rin po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po, mga kabayan. Sa muli po, maraming salamat po. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.